Simula noong itinatag ang Moro Islamic Liberation Front, MILF, noong 1977, hindi pa lubusang natatamasa ng Bangsamoro ang gawing pinakadakila ang salita ng Allah, sa isang sistemang may hustisya at katarungan at pinamumunuan ng mga lider na matapat at may takot sa Allah. Let us make the most out of the opportunity given to us to be of service to the people. Malayo na ang ating narating, subalit malayo pa ang ating lalakbayin. Unti-unti nang umaahon ang Bangsamoro mula sa pagkakalugmok nito sa sistemang mapang-api at mapang-abuso na kumitil sa karapatan at pagkatao ng maraming Bangsamoro. Unti-unti nang napag-uusapan at hinahanapan ng paraan ang pagtugon sa malawakang injustisya sa kasaysayan ng Bangsamoro na naging sanhi ng malalim na sugat sa katawan at isipan ng bawat Bangsamoro, pagkawasak ng kabuhayan, at pagkawatak-watak ng Bangsamoro. Unti-unti nang nakikita at nararamdaman ang bunga ng halos 5 dekadang pakikidigma ng MILF laban sa mga grupo at instrumento ng pang-aabuso at opresyon sa Bangsamoro. Subalit, sa kabila ng ating mga narating, kinakailangan pa ring palakasin ang ating pananampalataya sa Allah, panindigan ang pagkakakilanlan ng Bangsamoro, at itaguyod ang karapatan nito para sa sariling pagpapasya, right to self-determination. Ang BARMM ay malaki na nating panalo sa larangan ng pagkakaroon ng makabuluhang autonomiya at pamamahala. Ito'y isang malaking bunga na diniligan ng dugo, pawis, luha at likas yaman ng maraming Bangsamoro. Ito ang ating pamana para sa kinabukasan ng ating kabataan. Subalit alam natin na nasa murang edad pa ang BARMM at marupok pa ang pundasyon nito. Maaari pa itong makuha sa atin at maibalik sa kanyang dating anyo na isang palyadong eksperimento na talamak ang sistemang corrupt at nilugmok sa hirap ang Bangsamoro. Kaya't di pa tapos ang laban. Nagpapatuloy pa ang struggle ng Bangsamoro. Ang ating kasaysayan ay isinulat mula sa paghihimagsik ng ating mga ninuno laban sa pang-aapi at pagsasamantala ng mga dayuhang mananakop, Espanya, Amerika at Hapon. Hanggang sa ngayon ay umiiral at nagpapatuloy ang malakolonyal at mapang-ipang sistema ng Pilipinas. Ang MILF ay nabuo bilang tugon sa nakikitang pagkabigo ng MNLF na ganap na matugunan ang mga adhikain ng Bangsamoro na maging malaya sa sistemang mapang-api at matamasa ang karapatan sa sariling pagpapasya. Layunin nitong gawing pinakadakila ang salita ng Allah sa pamamagitan ng una, pagtatatag ng tunay na pamayanang Muslim. Pangalawa, pagtaguyod ng isang pamahalaang sumusunod sa sistema ng Islam. Pangatlo, pagsasabuhay ng isang Islamikong pamumuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ang naghikayat sa libu-libong mga Bangsamoro na maging kabahagi ng MILF at makidigma laban sa mga puwersa ng gobyernong naging instrumento sa paglaganap ng pang-aapi at injustisya sa mga Bangsamoro. Ang mga epekto ng matagalang armadong pakikibaka ay nagdulot ng malaking pinsala sa tao at ekonomiya, kabilang ang pagkalipol ng mga komunidad, pagkawala ng buhay, at kawalan ng kaunlaran sa Mindanao. Ang mga hamong nito ang nagtulak sa MILF na mag-isip ng alternatibong paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Sa kabila ng mga armadong labanan, tuloy-tuloy din ang pakikipag-usap ng MILF sa gobyerno ng Pilipinas bilang kabahagi ng prosesong pangkapayapaan. Taong 1977 nang mag-umpisa ang peace talks ng MILF at gobyerno ng Pilipinas, at nakaangkla sa isang usapin, how to solve the Bangsamoro problem. Sa pag-usad ng mahigit 17 taon ng dynamicong peace talks ay nilagdaan ng 2 panig ang Framework Agreement on the Bangsamoro, noong 2012 at ng kaakibat nitong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, noong 2014. Ito rin ang nagudyok ng pagsasabatas ng Republic Act 11054 o ang Bangsamoro Organic Law, at naitatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, noong 2019. Ang MILF ay naging sentro sa proseso ng transisyon sa pamamagitan ng pakikilahok nito sa Bangsamoro Transition Authority, ang pansamantalang pamahalaan ng Bangsamoro,
ang mga lider ng MILF ay may malaking bahaging kailangang ipagpatuloy na gampanan sa pagpalakas sa BARMM, hanggang sa manaig ang hustisya, kapayapaan, at kaunlaran sa Bangsamoro. Kasabay ng pagsingil natin sa 15% ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at na nakabinbin pang usapin ng normalisasyon ay ramdam pa rin ang kahirapan, korupsyon at manakanak ang kaguluhan sa BARMM na sanhi ng pagkabalisa ng mamamayan sa kanayunan at sa mga lungsod. Ang proseso ng kapayapaan ay nakatanggap ng malaking suporta mula sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng Organization of Islamic Cooperation, OIC, at United Nations, gayon din sa mga lokal na stakeholder, kabilang ang civil society at religious leaders. Ang pamumuno ng MILF, lalo na ng mga personalidad tulad nina Alhaj Morad Ibrahim at Mohajer Iqbal, ay nagpakita ng pragmatismo at dedikasyon sa mapayapang resolusyon, na nagtulak sa grupo tungo sa pakikipag-ugnayang pampulitika, kahalagahan ng pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan para sa kapayapaan, ang malawakang pagnanais para sa kapayapaan ng mga Bangsamoro at iba pang residente ng Mindanao ay lumikha ng isang kapaligiran na nagsuporta sa pagbabago ng MILF. Nahaharap ang MILF sa mga hamon sa pag-iisa ng iba't ibang pangkat sa loob ng kilusang Bangsamoro at sa pagtugon sa mga hinaing ng ibang armadong grupo, tulad ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters BIFF. Ang pagtiyak ng patas na kaunlaran at pagtugon sa korupsyon ay nananatiling mga kritikal na issue sa BARMM. Pagpapanatili ng mga tagumpay ng kapayapaan, dapat patuloy na magtayo ng tiwala ang MILF sa mga Bangsamoro at sa pamahalaan ng Pilipinas, at tiyakin na ang BARMM ay magdadala ng mga pangako nito sa autonomiya, kaunlaran, at kapayapaan. Ang pagbabago ng MILF mula sa isang armadong pakikibaka tungo sa pakikibakang pampulitika ay isang makasaysayang tagumpay para sa mga Bangsamoro. Sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan, estratehikong pamumuno, at dedikasyon sa pamamahala, matagumpay na nagbago ang MILF mula sa isang rebelde tungo sa isang pangunahing manlalaro sa larangan ng politika sa Mindanao. Ang pagtatatag ng BARMM ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa paghahangad ng kapayapaan at sariling pamamahala, na nagbibigay ng pag-asa para sa isang mas maunlad at mapayapang hinaharap para sa mga Bangsamoro. Subalit, ang pagpapanatili ng mga tagumpay na ito ay mangangailangan ng patuloy na dedikasyon, pakikipagtulungan, at epektibong pamamahala, at ito ang mga kailangan nating pagsikapan. Una, kailangan mas maging malakas at mas lalong paigtingin ang ugnayan ng bawat miyembro ng MILF na humarap sa bagong anyo ng pakikibaka, ang political at democratic struggle. Kailangan hindi tayo mabawasan bagkus mas lalo pang madagdagan. Pangalawa, kailangan nating hatakin pabalik sa ating umpongan ang mga kasama na nagdadalawang isip at nanghihina sa pagpapatuloy ng struggle. Kailangan muling mabuhay ang lakas na maipagpatuloy ang struggle for the sake of Allah. Pangatlo, kailangan maintindihan ng ating mga katunggali na malawak ang karanasan ng umpongan sa pagsasakripisyo para sa Bangsamoro, hindi dahil sa pera, posisyon, at katanyagan kundi para gawing pinakadakila ang salita ng Allah. At hindi kailanman lilihis ang MILF sa layuning ito. Kung kaya't hihikayatin natin sila na gawin kung ano ang tama at makatarungan at iwasan ang kasamaan. Malakas tayo noon, mas malakas tayo ngayon, at higit pa tayong lalakas hanggat tayo ay gumagawa ng tama, umiiwas sa masasama, at naniniwala sa Allah. Sa paglipas ng panahon at pagbago ng sitwasyon, angkop na nagbabago din ang paraan at estratehiya ng MILF upang maipagpatuloy ang pakikibaka ng Bangsamoro. Mula sa armado tungo sa politikal at demokratikong pakikibaka. Mahalaga ang bahagi ng MILF Information Committee sa pagbibigay ng akma at napapanahong impormasyon para sa loob at labas ng MILF. Mahalaga ang gawain ito sa armadong pakikibaka. Subalit mas higit na critical ang gawain ito sa larangan ng pampulitika at demokratikong pakikibaka kung saan ang labanan ay hindi na sa pamamagitan ng bala, kundi sa bilis at epektibong paghatid ng mga impormasyon at balita. Mga impormasyong tagos sa puso at isipan sa lahat ng miyembro ng MILF, sa buong Bangsamoro, sa bansa, at sa buong mundo.
Dahil dito kailangan pa natin pag-ibayuhin ang pag-organisa, patatagin at pagkonsolida ng Committee on Information at ng ibang komite o ahensya ng MILF, kasama na ang UBJP. Kailangan natin ipamahagi ang tama at objective na mga information sa ating mamamayan. Hikayatin natin ang iba't ibang civil society organization upang makatulong sa pagpalaganap ng kawastuhan ng moral governance. At siguraduhin natin maipanalo ang ating partidong UBJP at mga kandidato sa darating na halalan sa pamamagitan ng tama at tiyak na pagboto natin sa ating hanay at mga kakampi. Nalampasan na natin ang jihad sa pakikidigma. Nasa bagong antas na tayo ng ating jihad. Ang jihad laban sa ating mga sarili, upang tayo ay manatiling manindigan sa katotohanan at hustisya.